Manood, makinig, matuto. Manood, makinig at matuto. May aral natin ang kwento ng bayan ko. Magandang araw mga bata. Isang bagong paglalakbay na naman mula sa kaba ng kwento ng bayan ko. Ang ating kagigiliwan at kapupulutan ng aral. Ako si Teacher Jalmar Morales mula sa Bugtong na Pulo Elementary School, Division of Lipa City, Region 4A, Calabarzon. Aking bibigyang buhay ngayon ay ang maikling kwento na may pamagat na pawikan na isinulat ni Maria Socorro S. Hibo mula sa mababang paaralan ng Mabolo sa Bacoor City, Cavite at iginuhit ni Melanie D.R. Carillo mula sa mababang paaralan ng Jesus S. Cabarros, Antipolo, Rizal. Halina't samahan ako sa paglalakbay ng aking natatanging tauhan sa kwento na may pamagat na pawikan. Naririnig ko ang karagatan. Naririnig ko ang hampas ng mga alon sa baybaying dagat. Binaksan ko ang aking munting mga mata, ngunit sinalubong ito ang kadiliman. Ang tunog na ito ay nagmula sa aking kaliwa. Hindi, ito ay nagmula sa aking kanan. Sandali, nagmula rin ito sa aking likuran. Sinubukan kong gumalaw, ngunit ako'y napipiit na tila ba'y nasa loob ng isang bilangguan. Sinubukan kong iunat ang aking leeg. Ako rin ay nakalika ng kakaibang tunog. Sa ikalawang pagkakataon, ang aking ngusong mistulang tuka ay tumama sa isang malutong na pader. Naktuklap ang isang bahagi nito at ang aking naramdaman ang buhangin mula sa pangpang ng karagatan. Sinubukan kong muling lumikha ng kakaibang tunog. Sa bawat tunog na aking nilikha, patuloy ang pagguho ng malulutong na piit ang aking kinalalagyan. Unti-unting dumarami ang buhangin na aking nararamdaman. Mas malakas na rin ang tunog ng karagatan. Hindi ko malilimutan ng aking maiunat ang aking mga palikpik. Sa wakas, ako'y nakalaya na mula sa aking kulungan. Tama, ngayon nakakakilos na ako ng maayos. Naririnig ko na ang aking mga kapatid na kumakawala sa sarili nilang mga itlog. Daan-daan kami mumunting pawikan na nais tumugon sa tawag ng karagatan. Madiliman at masikip sa loob ng aming mga itlog, kami naman ay ligtas sa ulan at sa matinding init. Sa aming mga munting itlog, kami ay lumalaki hanggang sa marinig namin ang tawag ng karagatan. Kailangan kong marating ang ibabaw ng buhangin, aking kinababaunan. Hukay rito, hukay roon. Ang aking munting mga palikpik ay buong lakas kong ipinaghukay upang marating ko ang ibabaw. Unti-unti, nasilayan ko ang liwanag ng buwan sa wakas. At natambad sa aking mga mata ang napakalawak na karagatan at kalangitan. Nagniningning ang mga bituin, ngunit ang buwan ang nagsisilbing gabay sa kadiliman. Sinikap kong gumapang mula sa aking kinalalagyan, patungo sa tubig ng karagatan. Ikan! Ikan! Isang tinig ang pumukaw sa aking determinasyon marating ang tubig. Tama! Ikan ang aking pangalan. Sa hindi maipaliwanag ng dahilan, alam ng bawat isang pawikan ang kanyang pangalan at ang pangalan ng kanyang mga kapatid. Ang tinig na tumawag sa akin ay mula kay Awe, isa sa aking mga kapatid. Hintayin mo ako, Ikan! Sabay tayong lumusong sa dagat! Ako'y natuwa sapagkat hindi ko haharapin mag-isa ang mahahabang paglalakbay na aking tatahakin. Mula sa dalampasigan patungo sa karagatan, pansamantala akong huminto at hinintay si Awe. Nagmula sa kalagitan ang tunog na ito. Takbo! Madali kayo! Ako'y nabigla sa aking narinig. Ang aking mga kapatid ay nagsusumikap lahat na marating ang tubig gamit ang kanilang munting mga palikpik. Gusto ng mga ibon ang nagtatangkang dumagit sa akin at sa aking mga kapatid. Awe, bilisan mo! Kailangan natin marating ang tubig. Madali ka! Sigaw ko sa aking kapatid. Nasaksihan ko ang pagdagit ng mga ibon sa iba kong mga kapatid at ang aking puso ay walang nagawa kundi lumuha sa lungkot at pait na kanilang sinapit.
Buong tapang naming hinarap ang panganib ng pagtawid mula sa baybaying dagat patungo sa tubig. Ikang! Malapit na! Malapit na tayo sa tubig! Buong tapang ding hinarap ng aking kapatid ang panganib habang nasa aking tabi. Puno ng luha ang aking mga mata, ngunit puno rin ng pag-asa, sabay naming narating ni Awe ang tubig. Awe, langoy! Bilisan mo! Sumisid ka, Awe! Muli kong sigaw sa aking kapatid nang mapansin kong muntik na siyang madagit ng ibon. Ako man ay sumisid rin. Ibinuhos ko ang aking lakas makarating sa pusod ng karagatan kung saan kami ay mas magiging ligtas. Nang ako'y lumutang, wala na sa aking paningin si Awe. Ako'y nalungkot. Nadagit kaya siya ng ibon? Nahuli ng pugita? Nakain kaya siya ng barakuda? Wala akong nagawa kundi ang lumuha habang palutang-lutang sa ibabaw ng halamang dagat na magsisilbing aking tahanan sa loob ng mahabang panahon. Maraming taon nang nagdaan at ako'y patuloy na lumaki. Ang aking paboritong pagkain ay dikya, maliit na isda at halamang dagat. Dahil sa aking laki, hindi na rin ako kayang dagitin ng mga ibon. Ako'y namumuhay ng payapa, mag-isa sa ibabaw ng halamang dagat kung saan ako napadpad. Isang araw, aking namataan ang isang pawikan. Tila hirap sa paglangoy. Awe, buhay ka! Ako'y nagagalak nang aking mapagtanto ng pawikang papalapit sa akin ay ang aking kapatid ng matagal na panahon ko nang hindi nakikita. Ikang! Mahinang tugon ni Awe. Patuloy akong lumapit sa kanya at ako'y nagbahala sa aking nakita. Mayroong bagay na nakatusok sa ilong ni Awe. Bagyaring nagdurugo ang kanyang ilong. Awe, anong nangyari sa iyo? Isinalaysay sa akin ni Awe kung paano niya nakain ng basurang lumulutang dahil sa mukha itong dikya. Sa loob ng basura ay isang plastic na straw. Sinubukan niya itong isuka. Ngunit sa kasamaang palad, ito ay napunta sa kanyang ilong. Matagal-tagal na rin niya itong iniinda at nahihirapan na siyang huminga. Awe, ako may nakakain din ng basura na itinapon ng mga tao. May mga araw na sumasakit ang aking tiyan dahil sa mga plastik na aking nakain. Halos hindi na makalangoy ng maayos si Awe. Napansin kong may bangka sa di kalayuan. Naalala kong minsan nang ako'y nasabit sa lambat, may isang bangkang katulad nito ang nagdala sa akin ng mga taong may mabuting puso na ako'y tinulungang makalaya sa pagkakasabit sa lambat. Awe, halika, subukan nating humingi ng tulong sa bangkang iyon. Hinang-hina na si Awe kung kaya't akin siyang tinulungang makarating sa gilid ng bangka. Isang babae ang sumilip sa amin at narinig ko ang alarma sa kanyang tinig. Tinuro niya si Awe. Awe, kilala ko ang babaeng iyan. Siya ang tumulong sa akin nang minsan akong masabit sa lambat. Huwag kang matakot. Sigurado akong tutulungan ka rin niya. Sa puntong iyon, halos mawala na ng malay si Awe. Hindi naman nagdalawang isip ang babae at kanilang inihahon sa tubig si Awe at inilagay sa kanilang bangka. Huwag kang mag-alala. Tutulungan namin siya. Ito ang mga salitang binitiwan ng babae habang nakatingin sa aking mga mata. Wala na akong maitutulong pa sa aking kapatid. Umaasa akong ang mabubuting taong ito ang makakatulong upang mailigtas si Awe. Nakikiusap ako sa inyong lahat. Kaming mga pawikan ay maraming pinagdadaan ng panganib upang marating ang dagat. Marami rin kaming kinakaharap ng mga panganib upang manatiling buhay sa karagatan. Ang inyong mga basura ay dumaragdag sa panganib na aming kinakaharap. Pagkamalang pagkain dahil sa kamukha nito ang mga dikya. Kung maaari lang sana, huwag na ninyong dagdagan pa ang dumi ng karagatan. Sana ibawasan ninyo ang paggamit ng plastik na nakakasira sa kalikasan at maaaring ikamatay ng iba ko pang mga kapatid. Sa ngayon, hindi ko pa alam kung ligtas si Awe. Ngunit ako yung maasa na kami ay muling magkikita sa gitna ng karagatan. Dahil siya ay iniligtas ng aking taong kaibigan. Sana kayo rin. Sana ay maging kaibigan ko rin kayo at iligtas ninyo ang iba ko pang mga kapatid. Sana'y napulutan ninyo ng aral ang masamang naidudulot ng basura
sa mga anyong tubig at mga hayop na nabubuhay dito. Hanggang sa muli, sa kaban ng kwento ng bayan ko, paalam! Ang kaban ng mga kwento ng bayan ko ay mula sa amin ng Bureau of Learning Resources at ng mga Learning Resources Management Section ng Kagawaran ng Edukasyon. Manood, makinig, at matuto.